So everyone, please kindly stand up for our prayer. This history, Lindy, Enriquez, please lead the prayer. Amen. Good morning, everyone. Good morning, sir. Lay down. So, ako nga pala si Sir Neil. Ako nga pala yung bagong instructor ng automotive technology. So, before we start, class monitor, meron ba tayong absent for today? There's none. Oh, that's nice. Please give your number of So, before we proceed to our main lesson, magkakaroon na tayo ng preview activities. Siguro, familiar na kayo sa word puzzle, no? What's word puzzle? Yes. So, before we proceed pala sa ating activity, may katanungan ba kayo sa ating last lesson? Okay, wala pala. So, yun, let's proceed na sa preview activity natin. So, sa word puzzle nga pala, alam niyo naman siguro yun, no? Yes. So, ito yung ano nyo. Okay. Yes. Siguro yung bar nyo ang Number 1. Good work. Wait, tatawag ko kayo. Very good, that's correct. So next. Tama yun? Closed system. Yun, tama. Galing mo naman. Light. Full power. Hindi, ito na yung number 4 mo. Yun, galing mo. Idel. Uy, tama yun. So yung mga pinagot nyo, tama lahat yun. At tatay natin yun ngayon. Ito nga pala yung lesson natin. Ay, before we proceed doon pala, may mga katanungan ako. Tingin nyo, sa word puzzle nyo yun, ano yung topic natin ngayong araw? US system. Pwede? Ma'am? About Very good, tama rin yung ma'am. Sir. About emissions of carburetor. Yung tama yun, galing. So, ito nga pala yung dalawang tanong mo. Tingin mo, ano yung carburetor sir? First, accuse ko yung carburetor natin, yung carburetor natin sa Tama. So, what is the importance of carburetor in a vehicle? Tingin nyo, ano? Sir. yeah, kasi yung gasoline. Tama yun. So, ito na, let's proceed to our lesson. Our lesson for today is gasoline fuel system. The topic is overhauling carburetor. Someone is read the objective. Ma'am, meron? Objectives. At the end of the lesson, learners are expected to divide the operating principle and components of the carburetor. Identify tools and equipment in overhauling carburetor and demonstrate steps in overhauling the carburetor and follow the occupational health and safety procedures. So, proceed tayo sa technical terms. Sinong pwedeng magbaka? Sir? Ito na. Lahat na lang. Air fuel issue. This is a combination of air and fuel so the carburetor is mixed and delivered to the engine for combustion. So, yung air fuel mixture na discuss natin to last lesson, ito yung yung halo ng gasolina at hangin na pumapasok sa mismo system ng sasakyan natin. Yes, small oil purified in the carburetor fluid passes to mix with air
Ito naman sa amount of fuel delivered to the engine. So yun guys, ito yung mag-discuss natin mamaya. Float valve. About to control by the carburetor float to regulate fuel flow in the carburetor valve to maintain the current fuel level. Throttle plate or bottom guide valve. And these that control the amount of air entering the engine, thereby regulating engine speed and power. Needle valve controls the flow of fuel in the carburetor valve is adjustable for fine-tuning the fuel mixture. So lahat ng technical terms na to, matatakal natin sa mamaya habang nag-proceed tayo sa ating lesson. Please read me. Listen to it. Carburetor. Carburetor main role is to mix air and fuel in the current flow for efficient engine combustion. So, ang main role ng carburetor natin is to mix air and fuel sa tamang ratio lang. Hindi pwede sumobra kasi magre-reach yun. Tawag doon is rich air fuel mixture. Then, pag lean naman is pwede konti yung gas at sobrang daming hangin. Yun yung nagkakaroon ng komplikasyon sa loob ng carburetor natin. Hindi ko yung nalulunod. May lunod, yun yung reach na pag tinignan natin yung head natin or yung spark plug, makita natin na yung spark plug natin is punong-puno ng carbon deposits. Carburetor. While in great function than in engine, modern carburetors have become more complex to meet stricter emission standards and improve fuel economy. So sa carburetor, hindi lang tayo nag-stay sa lumang carb. Kailangan nag-develop, nag-innovate yung mga car industries or yung mga manufacturers natin. Hindi tayo nag-stay lang sa traditional. Nag-level up din tayo. Meron na tayo ng throttle body kung tawagin na nakakonekta sa mismong ECU. Yung carburetor naman is nakano na siya, pwedeng CDI lang kasi hindi siya nagpa-function pag hindi walang kuryente, hindi yun nagpa-function. Kailangan, ano yun mga, kung tawagin traditional or lumang card. Ngayon, yung mga bagong cards, kailangan ng kuryente kasi naka-reading yun sa mismong ECU ng sasakyan. Mamera, please. They adjust the air fuel ratio based on engine conditions like speed, temperature, and weight. So, ina-adjust natin yung air fuel mixture. Yun pala yung technical term natin kanina, no? Yung air fuel mixture, right? So, ina-adjust natin yung air fuel mixture natin, depende sa load natin. Minsan kasi, cold start yung sakyan natin, or mga motor, kailangan natin adjustan yung sa may fuel valve na. Kailangan natin ilalagay na ng screw, kailangan natin i-adjust ng konti para dagdagan ng gas para hindi siya hard starting. This ensures optimal engine performance and efficiency, making the carburetor a critical component for maintaining engine power, fuel economy, and emission control. Mahalaga yung carburetor natin, tsaka yung tamang tingka para sa carburetor kasi ito talaga yung tamang conclusion kasi hindi gagaling yung sakyan natin, wala tayong carburetor sa sakyan. Lalo na kung hindi tama yung ratio ng air fuel mixture, madalas yun magkakaroon ng problema. Next is, ito yung carburetor diagram. Can you look? Ito yung diagram ng carburetor ng tank. So, sa diagram na ito, makita natin yung podcast device, yung throttle slide, yung slide back away, fire jet, rain nozzle, jet, float, jet needle, float chamber, sa amin. Yes. So, can you read the components of carburetor on Carburetor body. Main carburetor component. Reservoir air. Nozzle contains hydraulic oil molecule. And valve and green tiny storage. Nozzle valve, air vessel valve.
So, yung carburetor body, as you can see sa diagram, ito yung pinakabuo. Tanggalin na natin yung component, yung mga jetty, tanggalin yung flow system, or whatever. Then yung mismo throttle, yung carburetor body, yun yung pinaka-housing ng mga ano natin. So sa barrel air, ito yung barrel air yung sa diretso ko yung pakikip. Then sa throttle box, ito yun, sa taas. Okay, yun, yung naging yung 4 or 5. Number 5, main discharge valve, fuel passage between the fuel bowl and barrel, fuel bowl, fuel storage area in the valve. So yung venturi, makikita natin yung pag sa ano eh, sa mga sakyan talaga yung mga 4 wheels. Yung venturi, andito sa loob ng barrel. Nasa pinakaloob ng barrel yun, may konting ganun yun, tapos kabila doon. Yun yung venturi yung tawagin. Yung main discharge valve naman, ito yan yung nasa gitna. Then yung fuel bowl nasa pinakailalim, kung nasaan yung mismo gasolina natin. So bago tayo mag-proceed sa susunod, sa operating principles, may katanungan ba kayo sa component? So sa operating principles, kindly read Mr. Kabati. Operating principle. Flow system maintain the flow of fuel in carburetor bowl. Ideal systems provide a small amount of fuel for low spend engine operations. Off-idle systems provide a lightweight fuel, mixtures likely above idle speeds. Acceleration systems work into the fuel barrel when the throttle valve open and engine speed increases. So yung flow system, yung sa diagram natin, ito yung mismong flow system. Yung pinakailalim sa fuel body. Ito yung mismong system. May floater, may pin, may lock yun. Ano na, bali yung mismong flow system natin. Sa idle system naman, pag-start na natin yung sasakyan natin o yung motor, pag i-start natin yung mapapansin natin na parang nag-rattle ba yun? Yung cold start ko tawagin, di ba? Mapapansin natin doon, hindi basta-basta ako nag-start ng idle. Ano, pag naka-idle. Di ba, pag nasa idle system na, ang trabaho ng carburetor is mag-provide ng small portions ng gasolina para ma-sustain yung mismong idle, para umiinit lang yung mismong makina. Then, pag off-idle system naman, is pag may na yung makina, nag-sustain siya ng medyo mataas ng konti lang para sa idle system. Bali nag-aaral siya ng gas doon para siyempre mainit na yung sakay natin. Kailangan medyo maraming bugalas yung mainit na yun. Hindi sila parang tumataas yung minor. Tumataas yung minor. Bali, di ba pag cold start mamatay na ito. Then maya maya tataas na siya. Bali yun yung sa off-idle system, mamatay na yung mismong idle. Yun. For the acceleration system naman, ito yun, pag kinrally na natin yung sakay natin, pinito na ay pinapakan natin yung gas pedal. Yun, nag-i-spurt na natin na yun, medyo maraming gas na yun para mandar na yung mismong sakay natin. So, please read the high-speed system. High-speed system. Supplies a linear fuel mixture at cruising speed. So, ang pag-high-speed system, ang trabaho ng carburetor natin pag nag-accelerate na tayo, it's around 40 to 80 or 60 basta pataas yung takbo ng sasakyan natin. Pataas yung 40 kilometers, gano'n. Ang trabaho ng carburetor nun is magbuga na ng kakarambot na gasolina para, kasi pag sobra yun, ano yun na parang nanununod at namamatay-matay yung sasakyan pag gano'n. Bali ang trabaho ng carburetor natin is mag-sustain na lang ng saktong gasolina at hangin, yung air fuel mixture natin sa mismong chamber. Kailangan yun may sakto na lang talaga natin para hindi malunod. Then, please begin the full power system. The power system uses fuel mixture like fuel engine power transformer. So, sa full power system, ito na yung pinaka-sagad na yung nakakal natin. Okay.
Yung ano pa lang, kalahati lang. Sakto pa lang yun. Pero yung sabihan na ano, sobrang agad na. Ito na yung ano eh. Ano yung delta natin na Sa trabaho na, sa gaspedan natin. Ang trabaho naman ng laboratory natin. Since, pag sa high speed pa lang, is na. Kunyari, hindi maayos yung work natin. Sa ano eh, sa high speed pa lang, mga 40 kilometer, nagbubugan ng sobrang daming gas. Diba, sabi ko sa inyo, namamatay mo tayo ng lulog. Sa full power, kailangan mag-sustain yung mismo ng ano yun, na carburetor yung kinakailangan ng mismo sasakyan natin, yung camber. Kasi yung ano natin, bumibilis yun pag sinakagat. Kaya kailangan, dumadami yung pangangailangan ng mismo camber natin. So, for, may katanungan ba kayo sa operating principle? So, pwede na tayo mag-proceed sa next. Yes. So, next is the tools used in overhauling carburetor. Kindly read the yun. Tools used in overhauling carburetor. Screwdrivers. Flathead screwdriver for removing screw and adjusting components. Phillips screwdriver, commonly used for screw and carburetor. So, screwdrivers, may middle ako ngayon, papatap sa inyo kung ano yung screwdriver or at yung flathead at ano. Yung flathead kung tawagin is minus. Kasi flat yung ulo na. Maganyan, minus side. So, ngayon sa Phillips naman is positive. Kaya, plus and minus yan yung tawagin. Ganyan o. Pa-X or pa-T. So, wrenches, ang lilig. Mr. na ba? Wrenches. Combination wrenches used for loosening and tightening bolts. Socket set, essentials for removing nuts and bolts assemblies. So, sa wrench, hindi naman kailangan ng marunong natin yung wrench sa ngayon. Kasi mag-overall tayo na nakanggaling mismo hard. Pero, pag sa mismong actual na kayo, may manifold yun, ngayon, nakanat yun, may mga bolts and nuts yun na kinakailangan talaga ng wrench. Ngayon, gagamit kayo ng wrench. So ngayon, wala akong alam kasi hindi naman siya kailangan sa ngayon. Next is, Mera. Candidating the For gently cleaning the rotating parts. So, soft bristle brush. May dala tayo ngayon, no? Ito yun, yung na. Ito, pwede gamitin yung pangpinta kasi malambot lang dito. Yung toothbrush na ito, yun eh, matigas-tigas pa ako din. Pero pwede natin gamitin yung toothbrush. Kindly read, Mr. Cosmo. Container. So, keep small parts for them. Kailangan din natin ng container, lagayan. Kung saan natin ikikipin yung mismo ano natin. Yung mismo gagamitin. Ito, may container tayo dito. Ayun. I see. Next, Mr. Shop towel racks. For cleaning and wiping down or during the operation. So, yun, alam niyo naman yung towel and brush, diba? Panguna. Ano tayo? So, yung bench na nakakagaya. Yeah. Then, next is Init na. Gloves. Protection for hands Init. from substances. Ang init na. So, kailangan natin ng gloves. Mainit na yung cellphone. Dito, hahawak tayo ng mga components ng sakyan. Init na nito. Baka mo. So, may gloves tayo dito. Tatlong para ito. Kailangan natin yung gloves kasi kailangan natin protect natin yung sarili natin sa mga gagamitin natin, lalo na sa gasolina. Siyempre, masabahin kasi sa ano yun, sa kamay ko at pag may allergy kayo or may problem kayo sa balat, pwedeng maka-affect kayo yung gasolina, lalo na pag natalis na kayo, tapos magkaranas kayo. Pwedeng ano kayo ng allergy. So, sa procedures na tayo, kindly read the procedure 1. Procedure 1. Preparation. Ensure that the is clean and well. Have homogeneous steady for small parts.
Organized tools such as screwdrivers, pliers, and carburetor. So sa procedure 1, kailangan yung workshop natin is maayos. Since wala tayo sa mismong actual shop, dito na lang tayo sa shop, balit na lang yung magiging ano natin, yung area natin, itong table na to, yung upuan. So the procedure 2, nandiyo sa kuha. Component removal. Unscrew the top and finish wrap the problem side and needle ball. Handle the component with your rubber band. Number 2. Empty the float bowl by removing its screws. Inspect any float bowls for residue and damage. 3. Take out the float itself, often have it replaced with small piece. And 4. Remove the gems which may be screwed into the hard body. Note their position for assembly. So sa procedure 1, preparation, tapos na tayo na may question na tayo. May tool. Yung procedure 2, kailangan natin muna sundin yung talagang pinakauna o HS. Mag-solve muna tayo ng gloves bago tayo mag-proceed sa ating ano. Bale, pag nakabay pa yung mismo formula sa body, mahirap na lang gawin eh. At mga sobrang dumi kaya mahalaga ang PPO. So, kung tayo sa procedure number 2, can you read the procedure ulit, ma'am? Sir? Sure. Procedure 2. Component removal. Unscrew the top cap and safety extract the travel slide and needle ball. Handle the components with care to avoid damage. Empty the float bowl by removing its screw. Inspect any float bowl for residue and damage. Take out the float itself, often held in place by a small pin. Remove the jet which may be screwed into the hard body. Note their position for residue. So, bago tayo mag-proceed, tanggalin muna natin yung mga accessories natin. Yan, may dalawa yun, tanggalin nyo muna. Yan, may tape, pintas, or IDs, tanggalin nyo muna. So, ito yung needle. Ito yung pinaka-nagahan sa loob, yung nagahan ng gas, and perfume good. Then, yung needle. Yan, yung needle. Yan, tahanap siya lang yung needle talaga. May mga lock to, bale lang ang needle na adjust to dito sa taas. Ayan yun eh. May parang kahit na gano'n, tapos pwede mong i-adjust to, nalalak yun sa needle. Bale, ginagawa lang to pag sinari nagkakarga ka ng motor o kaya may problema yung carburetor mo, pwede mo muna simulan adjustin sa mismong needle. Bale, ito yung spring nito, yung saka magkakasama yung pagawin nyo, no? Ganyan yung lalaan niya. Pag ganyan, nasa loob ng mismong carburetor body. Alulagay na natin sila sa container. Next is, i-unscrew na natin sa may fuel valve. Bale, mag-ingat kayo pa, baka mawala niyo yung mga tornilyo, mahalaga yan. Hindi kami maghanap ng tornilyo. Bale, sa loob na ito, dito na natin makikita yung ano, yung fuel valve system. Yun. Pangbuo yan. Ito, ano yan? Yung mga o-ring yan. Ito yung mga replaceable pieces. Bale, pag sira na yung yan, isira na yung o-ring, kailangan nyo alta. Yan, may tagas. Nag-overflow ka. Hindi mahanap kung saan nagagaling. Ito yung mga unang pinapalitan dyan, yung mga consumables. Bale, ito yung floater. Ito yung kulay white na yan, floater. Floater ang tawag yan. Bale, pag walang gas, nakababa yan. Ganyan ang itsura niyan. Bale, pag ginagalan natin, naghahandaan ng makakit yung gas, pag ganyan yan, naakyat. Bale, kung i-needle dito sa loob, ang trabaho nyo, pag pumunta itong fuel valve, magsasarap na yan, hindi na ito sa gas trap. Hindi
nag-leak na yung gas. Kaya pag nabawasan to, lalo sa magdadagdagan ng gas, sinasaka lang yun. Yun yung purpose ko. Kaya pag ganyan na lalo lang ng ganyan. Bale, sa pagtanggal ng mga itong lock, itin yan eh. Pagkakit lang, itigil lang, dahan-dahan. Dahan-dahan lang sa pagtanggal. Buhat, baka makawala natin, saka magaling lang din mabasag yung ibang parts nito. Ito yung floater. Floater yan, ano? So next, ito yung sinasabi ko needle. Ito yung nagbabak sa loob. Para hindi na mag-overflow pa yung gas. Ito yung bumabara din. Ayan siya. Para siyang bala o ano man. Basta matalas din ito. Ito yung maaaring sa loob. Then, tago natin ang maayos yan para hindi mawala. Ito natin yung gas natin. Next is yung getting. Ito yung main jet, ito yung pilot jet. Ito again sa secondary jet, saka primary jet. Itong primary jet, ito yung pinakamalaki na nasa gitna, dyan dumadaan yung gas. Para packet yan, nasa dito. Kung ito ang mga harap, dito dadaan yun. Hindi ito yung manifold. Ito, pagdating natin sa motor. Hindi dadaan yung pag makit yan, bubuga ng pagkaon, bababa ng manifold, pupunta na ang head chamber, papasok sa intake valve, papasok sa mismong chamber, sa piston. Doon nagsisimula yung makaandar ng sakyan natin. Bale, tatanggalin na natin yung secondary jet. Ito naman yung lilinisin natin. Huwag malinis naman. Saka walang barato ang main jet. So, ngayon natanggal na natin. Bakit na natin. Please lang muna natin sila. Please kindly read the next procedure. Boy. Please Hawak read muna. it. Hawak muna. Hawak muna ako. Cleaning process. Manual clean. Use brushes and carburetor clean spray. Home press. Air can help clear out clogged passages. Clean the jets. Use compressed air to blow out the jets and any small passages. Make sure they are clear of any blackage. You can also soak the jets for cleaner if needed. Rinse and dry parts with stickers are good. So, sa cleaning process natin, magbaba ka ng laptop. So, sa cleaning process, manual ko eh. Manual yung cleaning process natin. Ngayon, ang muna natin gagawin is yung brush, prepare natin yung brush. Dito yung brush natin. Since wala tayo carburetor cleaner, gagamitin natin gasolina. Pwede rin gamitin yung gasolina, pero pinaka-huli siya sa option. Kung wala kang carb cleaner, CDP cleaner, paano mo manlinis yan, gagawin yung coffee. Kung wala kang mga yun, gamitin mo lang yung gasolina. Pwede rin yung option lang yun. Kasi kailangan ginagamit tayo lalo na sa mga tabi-tabi, mga independent na natin, na makeup, ginagamit na nila gas para panlinis. Kaso, iiwasan na din natin maano yung orange doon, ano yung mga gasket natin. Diba, pagsusukod yun, natutunaw kasi yun eh. Balawa na natin gagawin, bubungutan na natin ito, ganun na natin yan, kaya ayusin mo natin yung buka. Itaas na naman yung huli yan. Yan. Gagawin mo lang yan, then babrasin mo lang. Iwasan natin yung maano yung mga parts na ano na delikado o baka mabasag. Ito, yung sinasabi sa yung oil. Pwede naman tanggalin niya kasi kailangan ng gasket kayo. Ito, palit na itong oil na ito. Since wala tayong extra oil ngayon, pag-tipid lang naman natin for the sake of the procedure. Wala lang papalito lang yung video. Ayan. Dilinisin na. Siyempre ito, malinis naman ito. Malinis ko na rin ito. Usin tayo. Ito yung mismong body. Kailangan din ito. Ano yung lang din.
Alam mo naman ba siya, brush lang. Yan, kita niya yung mga dumi na tatanggal yan pag brush. Since ang gas kasi, matapang din, kaya natatanggal din siya. Pwede yung cleaning agent din. Bali, wala talaga option na gawing cleaning agent to, since katulad sa topic natin na alternative na. Ito kasi, alternative lang talaga to. Wala talaga. Nakalagay ko sa safety procedure, diba? You have to use gasoline as cleaning agent. Pero wala talaga option. Wala, kailangan talaga gamitin. Lagyan na lang ang linis namin. Pero kung linisin din yung outer part, para magmukha lang matino, para magmukhang malinis. Kasi possible na mag-block din yan. Kaya sa mga screw nyo, hindi nyo matatanggal yun pag nagtuan na lang yung ganyan. Mahirap na tanggalin. So, lagyan mo natin sa dyan sa loob. Balik ito yung mga key. Prepare na muna natin kung flow. Lagyan mo natin dyan. Baliwalay muna natin ito. Kapatayin na natin. Hindi naman gaano nililinis itong mga to. But ang part ang trabaho nila is to block na lang. Ayan. Ang nililinis natin ito. Yung mga tume, mga parang tamang-amaw, parang mga libaw. Tanggalin nyo, kaya natin yan. Hindi nyo kailangan madaliin yung proseso ng process. Magbubisi talaga ito eh. Kailangan makakalit yung pagkakalinis eh. Yan. Yan nyo lang, kalitin nyo na yung pagkakalinis. Then, yung mga tornilyo. Yung tornicles natin. Tornicles. Pwede mo lang yung dyan. Ito, since malinis naman ito, dito na lang yan. Itong needle, kung nakikita ko malinis naman itong needle, wala naman siyang kalawang. So, hindi na kailangan masyadong linisin ito. So, ang tingkawag nito, yung kinakalawang nito, may iba kasi baka lang yung type. Kaya yung loob nila, kinakalawang kasi yun. Ngayon, pag kinalawang yung may hirapan kayong baklas nyo. Kasi natatanggal ko, di ba kapag sinabi ko na nakaka-adjust ko yung needle. So, itong cup, nalinis pa naman, kung tingnan natin ito linisan. Ito yung mga kalitan sa lahat, yung mga jettings. Since di naman natin tinanggal yung jettings natin, yung inget, di naman natin tinanggal, may okay lang naman. Ito, wala naman natin yung gusto. Ano natin yung may-grab. Wala lang natin kung okay pa yung jettings natin yung pag-inipan natin. Since wala tayong wala tayong pambuga ng hangin, ngayon iipan mo lang ito, ganyan lang. Ito hindi pa naman balado ito eh. Yung bibigyan mo yun, ayun. Niliwanag pa sa dulo. Ngayon pag nakikita nyo, hindi pa naman balado, okay pa to. Okay pa yung jettings na to. Ngayon, talagin mo natin sa dito. Then, ito na. Papatuloy lang muna natin yung ayan. Since muna natin yung gas. So, okay naman na ito mga to. Kindly read the procedure 4. Mr. Lerma. Procedure 4. Reinstall the jets and needles. Carefully replace the jets, needles, and the other small components that were removed. Attach the float bowl. Reattach the float bowl, ensuring it is properly aligned and sealed. Replace the gaskets if necessary. Replace the gaskets and ensure a tight seal when reassembled. So, ito, ito na natira ko muna natin lahat ito, kaya yan. So, sa pagbuo naman, ang pinakahuling tinanggal nyo, yun ang pinakahuling yung ikakabit. Kung pinakahuling nyo is yung jettings ang huling yung ikakabit sa pag-reassemble. Kaya kakabit na yan.
Sagad mo nga i-handtight nyo, handtight lang. Then, gamit ang flat screw. Then, adjust. Yun lang, hindi lang sobra do. Pag sobrahan to sa torque o sa pag-ipit, possible na hindi naman hanggal. Hindi nga natin tinanggal itong main jet natin, dyan na lang yan. Then, sa pag-reassemble naman, floater, hindi, kabitin ko lang muna pala natin itong needle na ulit. Pwede natin paganda yan, no? Siguro natin, gawin natin. Kasabit ko lang ulit ito. Then, carefully reattach. Ganun lang. Pwede yung sabi dito, pwede doon. Hindi pa may parang awit ko dito eh. Kaya i-atras nyo lang dyan. Tandaan lang. Pasok nyo muna sa bilog. Kailangan pasok sa bilog yan ha. Pinalo ko sa pasok na. Then, kapit. Lock. Pasok nyo ulit. Lock. Rest nyo lang ito. Para mo pantay. Pasok nyo lock. Okay na. Okay na yung bawal isip natin. Malalaman nyo pag okay yan, pag tinignan nyo na nakakamit nyo ba, nagtasa na siya. Ganun lang yan. Then attach natin ito yung cover ng siguro bowl. Attach nyo lang. Then hand screw. Handlay ko lang ito yung mga screw. Para hindi ma-overwork. Kasi pag na-overwork na, sobrang i-press ng screw. Nahihirapan tayo pag-galing na pag-overwork na. Ipasok mo lang yung ilog. Ngayon, sa ang screw. Pwede rin siya naman yung WD-40 pero hindi rin eh. Kasi isa ko yun sobrang higpit lang talaga yung problema. Kaya ito, siguro na sa isang modelo, yung overwork, yung bumilo. Kaya, ito lang muna natin, tapos higpit lang. Iwag na, tapos consider next. Yan. Then, ang sunod is, since ang inuna natin is yung jet, yung pinakahuling ginawa natin, yung jet, then, fuel bowl system. Next is, middle. Ano na yung middle? May gas plato sa loob, pwede nyo papain. Hindi lahat ng carburetor is pare-pareho. May flat slide, tsaka round slide. Ito, round slide ito. Yung mga stock naman, ito ba yun? May mga butterfly value din eh. Yung butterfly naman, yung mga ilan dito na parang nagang-ganon. Yun yung butterfly. Ito lang natin, 24 natin, 24 mm so hindi na kinakailangan gano'n. Nakalag, nakalag na ito eh. Then kabit yung needle, then spring, then yung cap. Then okay na yung carburetor natin. So for the adjustment naman ng ating carburetor, ito yung sa fuel, yung sa air. Sa air naman kasi, sagad yun, makakatawa ng mga adjustment natin or makakatawa natin yung carburetor natin pag nakakabit na sa mismong sakyan. Hindi nyo pwedeng ikaw yung dito yan. Paano malalaman? Marinig nyo ba? Marinig. Hindi, diba? Kaya kailangan na nakabit sa sakyan. Bali, ang ginagamit dito para sa pag-adjust nito is flat screw, flat head. Ngayon, sasagad mo siya pakalan. Then, sobrang tingin yan. Sagabin muna natin. Yan. Kalahati. Isa. Kalahati. Yan lang ang pag-adjust ng air. Pero, may tutono pa natin ito mismo. Sakyan natin. Then, pagkagad mo lang ito. Pag hindi pa natin ito na kayo, pagkagad natin yan. Kung nakagad na ito, malakas ng gas niyan pag nakagad pa kanan. Ngayon, lulubog mo lang yan. Yung di ba lang talaga din yung gas yan?
may time lang na magsira to. Yun, yung pag may nakikita tayo pumatagas-tagas sa carburetor natin, inspect muna natin, then pag wala naman talagang problema, baka may maling part lang ang pagkakalagay. Or kailangan nang linis. Yun, may kumag-adjust ng fuel. Kalahati, 1/3, kalahati, 2/3, kalahati, 3/3, kalahati, 4/3, kalahati, 5/3. Pwedeng 4.5 and pwedeng 5. Ganun lang ang pag-a-adjust natin ng fuel. Air fuel mixture sa carburetor. Well, dito sa init, saka minigil yan, ay throttle cable yan sa loob. Yun yung makikita natin normally sa mga sasakyan. So, for the demonstration, activity natin, pwede, sino pwede? Sa demonstration, Mr. Eddie. Follow muna natin yung PP, Ito lang muna. Yung vlog. Ito lang muna magde-demonstrate kung paano. Then, Habang nagde-demonstrate, si Mr. Risosto ihanap ko na rin yung activity natin. Ito yung activity natin, yung demonstration. Mamaya to, kaya panoorin nyo kung paano gawin ni Mr. Crisostomo yung carburetor. Pag-explain ko sa inyo yung directions. The student will demonstrate what the teacher teach them during overhauling of motorcycle carburetor. Rubrics, cleanliness sa area natin. May grades yun, 5 points yun pag maayos yung pagkakaano natin. Set up. Then, proper use of tools, 10 points yun. Malaking natin yung proper use of tools. Kailangan marunong tayo. Alam natin yung ano yung dapat gamitin sa mismong card natin. Sa participation, 5 points din yun. Kailangan mag-participate kayo. Paano kayo paano kayo mag-demo wala yung participation, di ba? Paano kayo i-demonstrate yung activity? So, for proper procedure, 10 points din. Tama pagkakasunod nung procedure natin. Mula sa cap, sa needle, sa float, sa floater, sa deck. Kailangan ayos na makakasunod. So, ang total lang is 30 points. So, malaki yun yung activity natin. So, sa reminders is follow safety protocols. And at the end of the activity, the teacher shall grade their activity based on the criteria. So, naiintindihan naman mga activity natin mamaya, no? Yes po. Kung parang wala na lang ang video, ha? Yes po! So, paano i-check to yung pilot jet, paano sa i-check? Hi, my friends. Yan, kung may blockage ba o wala. Palipang-ipang mo lang yan. Ikaw mo. Hindi proper yun yung didikit natin sa bibig natin, hindi proper yung video. May kompleto. Pwede air compressor, lalo sa bibig ni air compressor talaga yung Tama. Pwede naman hindi. Kung madumi, hindi nyo na. Wait! Kailangan na parang yung floater, kailangan sa sumulas. Yung talak niya, yung sa pin. Then, parang lang natin. Tapos ulit natin yung pin. Ulitin natin ganyan. Galap siya. Then next, grabe na lang ulit natin yung parang na-program. Then, doon natin siya tumigipan yung pinakasunod ng process natin dahil Over.
Bibilog. Overturn kasi pag bumibilog pala yung mga nuts natin or yung mga screws, kadalasan overturn yun. Lalo pag hindi mo mapihit. Pag hindi mo kasi mapihit yun, sobrang higpit yun eh. Ganun lang yun. Then next, ito yung pag-pack na natin. Ang hindi dapat tandaan pag pinapasok yung ilid. Yung gat. Gatla. Kailangan mo lagi tatandaan yung gatla. Since ito, ibang carburetor na to, yung iba kasi may gatla. Magkakaiba-iba yung model ng ating Then, carburetor. lagyan natin yung spring. Then, babalik natin yung mga coil. Paano sa adjustment? Then, sa adjustment, kung sobrang higit, masyadong alam yung buga ng gas. Pero, kasagad muna natin. Yan, kapag namin na niyalo sa kumapa ng gas. Then, pag ginaliw siya, kaliwa natin yung umikot. Kaliwain na adjust yan, ginagawasan yun ng mixture ng gas. Please give him a round of applause. So, sa activity natin, let's proceed na. So, yung direction natin sa demonstration, ulitin ko. The student will demonstrate what their teacher teaches them during overhauling of motorcycle carburetor. Sa rubrics natin, cleanliness, sa area natin, kung paano natin ginam yung mismong activity natin, then for proper use of tools, ang tamang paggamit ng tools natin, kung saan ba talaga ginagamit yung tools, mamaya, class ko lang ginagamit sa pang-edit. So, participation, paano kung magagawa ng activity mo, wala kang participation. Ngayon, pag di ka naman nag-participate, hindi wala kang grade. Proper procedure is 10 points, kailangan tama yung pagkakakamit ng procedure. The total of 30 points. As reminder, follow safety protocols, gloves, yung ano pa sa accessories, tanggalin yung mga bracelets, yung mga relo, pintas, ID. And at the end of the activity, the teachers will grade their activity based on the criteria. I-grade naman ko yung gawa nyo, ito yung sa rubrics, pag i-perform na kayo. Sign. Assignment natin, review nyo na lang yung next lesson, yung ano natin, fuel, ano yun, sa lubrication system, kailangan nag-aralin mo. Bale yun, yung ano pa pala sa assignment, dagdag ulit din, kailangan i-review na rin tayo yung lesson natin. Kasi next week or next meeting natin, magtatanong ako sa inyo para dito sa lesson natin, para makapag-proceed na tayo. So, may mga katanungan pa ba kayo? So, kung wala na kayong katanungan,